buong tapang na ipahayag ang Ebanghelyo ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 4, verses 23 to 31, and I read it for you. After they were released, they went to their friends and reported what the chief priests and the elders had said to them. When they heard it, they raised their voices together to God and said, Sovereign Lord, who made the heaven and the earth, the sea, and everything in them, it is you who said by the Holy Spirit through our ancestor David, your servant, why did the Gentiles rage and the peoples imagine vain things? The kings of the earth took their stand, and the rulers have gathered together against the Lord and against his Messiah. For in this city, in fact, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the peoples of Israel gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. And now, Lord, look at their threats and grant to your servants to speak your word with all boldness, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus. When they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God with boldness. Matapang na nagpahayag ang mga alagad ni Jesus ng Ebanghelyo ng muli niyang pagkabuhay ng kanyang banal na pangalan. Isa po sa epekto ng regalo ng banal na Espiritu ay ang kasigasigan, ang tapang na ipahayag ang salita ng Diyos. Kahit na sila po ay ginigipit, kahit na sila ay gustong patayin, ikulong, bugbugin, o kung anong pamang pagmamartir ang gawin sa mga alagad ni Jesus, matapang at masigasig silang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito po ang nawawala na sa atin ngayong panahong ito. Bakit mo ikakahiya ang salita ng Diyos? Bakit ka tumatanggi sa pakikinig sa kanyang banal na aral? Bakit ka nagmumukmok at nasa tahanan na lamang at sa mga pista o mga banal na pagdiriwang katulad ng araw ng linggo ay hindi ka pumapasok sa kanyang banal na templo? At bakit mo ikakahiya na ikaw ay isang Kristiyano? Parang baligtad po, no? Ang mga unang alagad, nung sila ay biniyayaan ng regalo ng banal na Espiritu, talaga namang nakikipaglaban sila. Pinapahayag nila ng buong puso at buhay ang banal na pangalan ni Jesus, kahit na ang kapalit nito ay ang kanilang buhay. Pero tayo po ngayong panahon ngayon, nililigtas natin ang ating sarili o kaya naman tinatago natin na tayo ay mga tagasunod ni Jesus. O kaya, hindi natin magawang ipahayag ito sa loob ng pook kung saan tayo nagtatrabaho, sa paaralan man yan o maging sa loob ng ating tahanan. Maging kagaya sana tayo ng mga unang alagad, mga unang Kristiyano, matapang at masigasig sa pagpapahayag ng pangalan ni Jesus at ng kanyang mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, paalabin mo ang aming mga puso upang maipahayag namin ang iyong banal na pangalan at salita saan man kami naroroon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng videong ito, o kaya naman po, just search Father Fiel pareha. At kung gusto niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.